po, magandang umaga sa inyo lahat. Okay. So sa Lucas, Kabanata 14, ay winika ng Panginoon ayon sa ating binasa. Nang sabi niya, malibang inyong kasuklaman, ang inyong magulang, ang inyong pamilya, upang sumunod sa akin, ay hindi kayo karapat-dapat sa akin. Now, isa po yan sa mga, sabihin natin, hindi madadaling passage sa gospel. So kaya, itanong po natin, ano nga bang ibig sabihin ng Panginoon yan? So ibig sabihin ba niyan, nire-require ng Panginoon na may mga taong kasusuklaman tayo? So, tandaan po natin, iba po yung kultura nila, iba yung kultura natin. Iba rin yung lengguwahe nila, iba yung lengguwahe natin. Sabi ko sa inyo, may mga nuances o maliliit na pagkakaiba yung mga language. Okay? So, walang eksaktong equivalence yung bawat salita sa iba't ibang lengguwahe. Kaya rin po na lagi ko sinasabi sa inyo, ang lingwahe ng bawat grupo ng tao ay na-develop na na-impluensyahan ng sarili nilang karanasan. Okay? So, kaya may mga pagkakaiba-iba yan. Kagaya na lamang, sabi ko nga sa inyo, hindi ko gusto yung Tagalog ng humility, pero yun lang yung Tagalog natin, pagkapakumbaba. Kasi sa karanasan natin, diba? Yan yung idea natin ng humility. Okay? Pero siguro dapat dumating yun tayo na magkaroon tayo ng ibang salita for humility or i-adapt na lang natin yung salitang English na humility. Okay? Dahil hindi sila eksaktong pareho. Now, ganun din, sa uri ng pananalita ay may pagkakaiba-iba na minsan hindi mauunawaan sa ibang kultura. Kagaya na lang nung sinabi ni Jesus kay Maria na babae, huwag mo akong pangunahan. Okay? Di ba? Tandaan niyo yan? So, akala nung iba, walang galang si Jesus sa nanay niya. So, it's a difference of culture. Na kung saan kaya minsan nagkakaroon tayo ng misunderstanding. In fact, kahapon lang may nabasa ko sa Facebook na meron 23 years old na nakulong, isang babaeng Briton na turista, nakulong dahil may ginawa siyang mali sa Saudi Arabia yata, something. Na hindi ko na binasa kaya hindi ko alam eksakto ano. Pero alam ko sa mga kultura, may mga kultura na sabihin natin sa mga Pilipino katanggap-tanggap, pero huwag mong gagawin sa Japan. Diba? Huwag mong gagawin sa France. Kaya alam niyo ba sa France na pagka kumakain ka tapos yung kamay mo nasa ilalim ng mesa, kadidirihan ka. Okay? Na mga Frances. Sabihin natin, ano yun, di ba? So, those minute and trivial differences in culture, sabihin natin, makes a lot of difference. Okay? So, dito, nung sinabi ng Panginoon na malibang kamuhian ninyo, yung nanay at tatay ninyo, in our understanding ngayon, kinakailangan maintindihan natin, He's not actually saying
na maging rebelde ka sa nanay at tatay mo. Okay? So tama, yung madalas naririnig natin paliwanag dito, ang ibig sabihin lang ng Panginoon is that we must learn to love everything else less compared to how much we love God. Kinakailangan lang matutunan natin na mahalin ang Diyos ng higit sa lahat. To the point na by comparison, masasabi natin, okay, so sa kultura nila, they don't say love less, they say hate. It's either love or hate. Okay? But what he's saying is that we must learn to love everything else much less than how we love God. Much less than how we love God. Sa kulturang English, masasabi natin, ang sinasabi ng Panginoon, we must learn to put God first. We must learn to prioritize God and the things of God. Because it says a lot. Diba? Kung ano yung priority mo, sinasabi nun kung sino ka at kung anong klaseng tao ka. Kung ang priority mo yumaman, it says a lot. Diba? Kung ang priority mo ay sumikat, ito also says a lot. Kung priority mo maglingkod, di ba? At naiisip mo lagi yung kapakanan ng kapwa mo, hindi lang ng sarili mo at sarili mong pamilya, it also speaks a lot. Okay? Because priority, what comes first? Kung ano yung pumupuno ng puso natin at kaisipan natin, yan yung idol natin. Okay? Akala natin idolatry yung pinupunas mo yung panyo mo sa ribulto. Actually, no. Actually, mas sincere pa nga yung nagpupunas minsan ng panyo sa ribulto eh. Okay, hindi ko muna papaliwanag ngayon yan, pero by means of reasoning, there is a way na kung saan makikita mo na minsan mas sincere pa yung mga taong pinagbibintangan minsan ng mga protestante na idolaters. Okay? Because at least they're devoted to the things that they consider holy. Okay? At least some of them. Okay? Alam natin yung iba doon, kaya lang ginagawa yun kasi may kailangan. Okay? But we're not putting them down. Lahat naman tayo yung pangangailangan. Amen? But then again, diba? The fact that they know how to revere, they know how to honor, respect, diba? That says a lot. Now, idolatry is whatever fills your heart and mind, whatever fills your imagination, kung ano yung nagpe-preoccupy ng isip natin. What preoccupies our mind? Diba? Kung bibilangin mo ang oras, meron tayong 24 hours a day. Gaanong katagal, ilang oras yung ginugugol mo dito at ilang oras yung ginugugol mo dito. Yung pinagugugulan mo ng pinakamalaking oras, that's your idol. Or probably, that's your God. Okay? Whatever preoccupies our mind, our hearts, our energy, yun yung Diyos natin. Now, it's not to condemn us. Pero magandang i-check natin yung sarili natin. Okay? Kapag nakita natin mali pala yung priority natin, hindi tayo binabatukan ni Lord. Okay? At hindi galit sa atin si Lord. Pero opportunity natin yan para itama yung nilalaman ng ating puso at nilalaman ng ating isip. Now sabihin natin, bakit ba kailangan pa yan? You see, this is one thing we need to understand. By spiritual law, and I would also say by the law of nature, by the law of metaphysics, okay? Somehow, by the law of biology na rin, in the sense na may physiological effect din yan,
bawat action natin may kaakibat na reaction. Kaya sa physics, merong law na sinasabi, in every action, there is a counteraction. Okay? Sa bawat action natin, may consequence. Okay? Kapag yung action natin hindi maganda, consequence din yan, hindi maganda. Yeah? Pag tumalon ko sa building, okay, pag tumalon ka sa building, anong consequence niyan? Matututo kang lumipad? Hindi. Yeah. Siguro pagkatapos, lilipad yung kaluluwa mo pupunta sana sa langit. So sa bawat action natin, di ba, and mind you, di ba, early on, bata pa tayo, somehow natututunan na natin na mayroong mga action na irreversible. Kaya huwag mo na subukan. Yeah? Yung mga bagay na pinagsisisihan natin na hindi na natin ma-reverse. Okay? And somehow we wish sana hindi natin ginawa. Pero it should give us a clear message that for every choice that we make, merong consequence yan. Especially pag ginawa natin action. Pag translate natin sa totoong gawa. Pero kahit isip, diba, sa isip pa lang minsan may consequence na yan. Diba? Sabi lahat ng gawin natin may consequence. Kaya tinuturo sa atin ng Panginoon, okay? At pinapakita sa atin ng Biblia, na una, ginawa tayo ng Diyos ayon sa wangis at larawan ng Panginoon. Yan yung huwag natin kakalimutan. Kasi pag nakalimutan natin kung sino tayo, okay, and we start acting upon the wrong identity na na-acquire natin kung saan growing up, may consequence yan sa buhay natin. Kaya sino sa inyo yung napanood nyo na yung Lion King? Sana naman napanood nyo na, ano? So maraming version yan. Okay? Yung animated version, merong 3D version, merong theatrical version. Pinaka gusto kong part doon, diba, alam natin yung story ng Lion King nung mamatay yung tatay niya na disillusion siya. Diba? And he started living a life, diba, ang pinamuhay niya yung buhay ni Pumbaa tsaka ni Timon. Diba? Then there came a point na kung saan he was reminded by the vision of his father. Sabi sa kanya, remember who you are. Remember who you are. So nakita niya yung mga problema sa paligid niya, wala siyang magawa. Pero nung maalala niya kung sino siya, it gave him the strength he needed. You see, the problem with humanity is we tend to forget or not know at all that we were created by God in His image and His likeness. Okay? Yun na huwag natin kalilimutan. Ginawa tayo ng Diyos ayon sa Kanyang wangis at larawan. Kung hindi pa man tayo kalarawan ng Diyos ngayon, yan ang ating destiny. Dahil yan ang ating identity. Amen ba? And by doing so, okay, tinuturo sa atin ng Panginoon, kaya mapansin nyo, di ba? Ay ko nga sinasabi sa inyo na I grew up na kung saan I was given the impression ng tinuturo ng gospel at ang mabuting balita ay kung paano tayo akit sa langit at paghahandaan natin yung rapture. Again, I'm not putting this down. Okay? But then again, diba, it's about time na maklaro natin yan. Dahil pag binasa mo talaga yung gospel, hindi yun ang tinuro ni Jesus Christ. Bagkos, ang tinuro sa atin ng Panginoon,
sa pamamagitan ng maliwanag na pagsasalita at sa pamamagitan ng talinaga ay kung paano tayo dapat mabuhay kasama ang ating kapwa sa presensya ng Diyos. He taught us how to live. Yun ang laman ng gospel. Tinuro sa atin kung paano tayo dapat mamuhay. Dahil ang buhay natin ang siya magpapakita ng kaharian ng Diyos. Ang buhay natin ang patotoo at paalala ng presensya ng Diyos. Kadalasan ng mga tao merong, kahit Kristiyano actually, merong maling idea na yung pagiging mapalad ay nakatatak dun sa ating genes. Yung kagaya ng ngayon nangyayari sa Middle East, sa buong mundo. Yung maraming mga Kristiyano sinusuportahan yung maling ginagawa ng Israel simply because, diba? Alam natin ang Israel nanggaling kay Abraham, diba? Bayang pinili ng Diyos. Nakakalimutan natin si Jesus mismo nung kinokontra siya ng mga Pariseyo na galing sa lahi naman talaga ni Abraham. Pinagmamalaki nila, kami ang mga anak ni Abraham. Ano sabi ni Jesus sa kanila? Well, hindi na nakikita ko sa inyo. Nakikita ko sa inyo, mga anak kayo ng demonyo. Dahil para sa Diyos, it's not about the genes, it's not about your affiliation, it's not about kung saan ka kabilang, kung ano apelido mo. It's about paano ka ba umasta? Dahil yung asta natin, yung ugali natin, yan yung tunay na larawan natin. At yan yung tunay na pagkakilala natin. Hindi ka makikilala sa karya ng Diyos, hindi ka makikilala sa pangalan at apelido mo, hindi ka makikilala kung ano nakalagay sa ID mo, na affiliation mo, bagkus makikilala ka lang sa iyong gawa. Ang patotoo at bunga ng kaharian ng Diyos ay hindi yung pangalan na binabandera natin, kundi ano bang ginagawa natin. Dahil bawat aksyon natin may consequence. If you do bad, sa binasa natin ngayon, di ba? Well, akala natin, yung binasa natin sa Old Testament, na sinasabi ng pag gumawa ka ng masama, babatukan kita. Pag gumawa ka ng mabuti, reregaluhan kita. Akala natin yun na ibig sabihin nun. Okay? Well, at least yun yung pangunawa ng mga sumulat ng Pentateuch. But then again, we have to realize na hindi ganun ang Diyos. Diba? Looking at Christ, the perfect image of God, at perfect image din natin, kaya He is both God and man. He is both the image of God and the image of man. Okay? So yung perfectong Diyos, at siya yung pinaka-perfectong tao na kung saan hinihila niya tayo papunta sa Kanya. Now, according to the image of Christ, which is the clarification of who we are, our identity, ang Diyos hindi ganon. Hindi pag may ginawa ka, babatukan ka, masama, babatukan ka, pag may ginawa kang buti, reregaluhan ka, hindi siya ganon. Bagkos, kinakailangan maunawaan natin, every time we do something, walang kailangan gawin ng Diyos. Okay? Bagkos, sinasabi sa atin ng Panginoon, huwag mo nang gawin to kasi ito mangyayari sa iyo. Ito gawin mo. Ito bagay sa iyo. Okay? Halimbawa, robot ka. Tapos hindi ka naman ginawa ni Lord na waterproof. Ay huwag kang lalapit sa tubig. Diba? Nakalagay sa instruction mo, hindi waterproof. You should know well to stay out of the water. Ako yung sinasabi ko sa inyo. So ito tayo ginawa ng Diyos. Kaya ang tinuturo sa atin ng Panginoon, ito ka, ganito gawin mo. Huwag mong gagawin to kasi mangyayari sa iyo ganito. Kasi hindi ka ganito ginawa ng Diyos. Hindi tayo ginawa ng Diyos para sa masamang gawa. Sabi, we are God's workmanship in Christ, created for good works.
We were created for good works. We're not just created to go to heaven. We are specifically created for good works. And our good works will bring about heaven here on earth. Heaven is just the consequence. Hell also is a consequence. So kaya huwag natin kalilimutan, sino ka ba? Ikaw ay ginawa ng Diyos at ginawa ka niya na may pagmamahal, sabi sa binasa natin sa Psalm. Diba? We were created by God perfectly. And we were created by God with love. So much love. In fact, so much love nang sabi doon sa paborito kong verse of Psalm 139, verse 11. Hindi nagkakamali. Sabi, if I go to the heavens, yung nabasa kanina, it should surprise you. Lalo kung first time mo narinig. Okay? First time ko yan pinagtuunan talaga ng pansin, nagulantang ako. Sabi, if I go to heaven, you are there. If I make my bed in the depths of hell, you are also there. Ano tayo kamahal ng Diyos? Diba? Si Dante, Dante Alighieri, sarap yun, Alighieri. Well, si Dante Alighieri, di ba, nung ginawa niya yung kanyang masterpiece, Inferno, okay? So obviously, he never had the chance to read the Bible. Okay? So description ng impyerno is that, di ba, it's the total absence of God. Pero ano sabi ni David? Or kung sino man sumulat ng Psalm 139. Anyway, sabi, if I go to the heavens, you are there. Amen. Alam natin yan. But if I make my bed in the depths of hell, sasamahan mo pa rin ako? And I presume dahil sasamahan ka niya at hihintayin niya na ma-redeem ka pa rin. May paborito akong contemporary na theologian. So, gusto kong binabasa yung mga sulat niya sa Facebook. Mahahaba nga lang. So anyway, kung isa-summarize ko yung mga sinasabi niya, in a way, he was like saying, kung maintindihan lang natin talaga, si Lord yung langit natin, pero si Lord din yung impyerno ng masasama. Ibig sabihin ba no masama si Lord? Hindi, intindihin natin. Dahil yung totoong impyerno, sabi niya, yun yung lugar na yung mga taong hindi marunong magmahal. Okay? Yung mga taong hindi marunong magmahal, kalimitan yan yung mga bata, simula pagkabata, hindi nakaranas na totoong mahalin. Pinagmalupitan, iniwan, pinabayaan. Okay? So kaya hindi sila sinay sa pagmamahal. Allergic sila. Kaya hindi nila kaya magbigay ng pagmamahal, ang kaya lang nila ibigay ay kalupitan, kasamaan. Dahil yun yung kinalakihan nila. They become cruel, psychotic, yeah, and sociopath, narcissistic. Now, paano ba mariredeem yung mga tao yan? Sa buhay na ito, mahirap i-redeem yung mga sociopath. They end up criminals. Okay, they end up in death row, most of them. O kaya man nababaril sa kalye. Dahil maraming kaaway. Okay? At maraming maling ginawa. So how do you redeem a sociopath? So ang sabi itong theologian na to, ang impyerno talaga ay presensya pa rin ng Diyos. Dahil yung presensya na yun ng Diyos, kumbaga yung langit nandun ka sa presensya ng Diyos na kung saan para bang niyayakap ka ng Diyos araw-araw.
At para sa tao na natutunan at least at the end of their life yung pagmamahal, sanay sila sa pagmamahal. At para sa kanila, langit yung pagmamahal. Na itong mga tao na hindi marunong pagmahal, sa impyerno, ang mararanasan nila, yakap at Lord. Araw-araw, di ba, naririmarin sila dahil hindi sila sanay. Ayaw nila, nasusuka sila sa labing-labing. Okay? But they will remain there until they learn that they were actually created for love, not for hate, not for cruelty. God will remain there until they recover. Yun nga lang, matotorture ka. Kaya huwag nyo nang naisin na pumunta kayo dun sa hell na yun. Puno kayo ng laway ni Lord. Anyway, kaya it makes sense, di ba? Pero, sa balik tayo dun sa point. Excuse me. So makita natin, di ba, na we were created by God wonderfully. And we were designed for Him. Kaya kagaya nga nung example ko sa inyo na robot na hindi naman waterproof, di ba, we stay out from certain things that we were not created for. Okay? At sinasabi sa atin ng Panginoon, you were not created for evil. You were not created to hate. Ay, mga tao, di ba, na mamayagpag sila pag yumayapak sila sa ibang tao. Nagsasucceed sila kapag kami inaagrabyado silang iba, may ninanakawan silang flood control project. Ibaling malunod yung mga tao. Basta may lansya sila. They may choose that. Pero sinasabi sa atin ng Panginoon, you were not created for that. Dahil mamamayagpag ka saglit. Okay? Mamamayagpag ka saglit. Pero there is always a day of reckoning. Yun ang huwag niyo kakalimutan. There is always a day of reckoning. Ano ba yung day of reckoning, Father? Araw ng pagsusulit. Okay? Merong araw parati ng pagsusulit. And it comes in different ways. Either Senate hearing or different ways. Minsan self-realization. That's a day of reckoning also. Para sa akin, I prefer that. Okay? There is always a day, araw ng pagsusulit. Araw na kung saan makikitang sobrang liwanag kung pagkakaiba ng mabuti at masama at kung nasaan tayo. Okay? And by choosing the wrong things in our heart, pag pinaprioritize natin iba, bukod sa Diyos, may consequence yan. Remember, you were created by God and for God. Huwag natin kalilimutan. Kaya, ang priority natin, malayo si Lord. Para tayong robot na nagsuswimming. Okay? Probably paglusong mo, hindi ka pa nag-short circuit, pero unti-unti pumapasok na yung tubig sa sistema mo. And there will be a day of reckoning. Marirealize mo, hindi dapat ako lumusong. Talaga. Pala. Sana. Pero minsan, may consequence na naman hindi maganda. Huwag na natin hintayin yun. Pero ngayon pa lang, sinasabi sa atin ng Panginoon, hindi bagay sa iyo na hindi ka in love kay Lord. Because you will function well kapag ka meron kang loving relationship kay Lord. Dahil yun yung design mo. You were designed for Him. Amen? Mari hindi mo sabi makita ngayon, paano naman, di ba?
Kailangan ipulso ko muna to. Kailangan pulso ko muna to. Again, let me remind you, you were created by God and for God. Yung design natin, bagay sa Kanya. Amen? Kumbaga sa cellphone, huwag mo ipilit yung USB na nasaksak, pangnaksak, dun sa Type-C na USB port mo. Kahit ipilit mo yan, walang mangyayari. Diba? Huwag mo ipilit yung jack mo, diba, dun sa Type-C port mo. Number one, di sila bagay, obvious naman. Okay? And number two, it will never work. Ang sinasabi sa atin ng Panginoon, we were created for it. Kaya it's best that we pursue loving Him. Sabihin natin, paano ko gagawin yon? Well, you will learn. Ako, yan ang araw-araw na tanong ko. Yan, hindi ko pa rin masyado nasisettle, but I'm not giving up. Because I know this is the right way. To love God, even to the point that if I have to forsake certain things, give up certain things, let go of certain things, di ba? Kaya sabi ng Panginoon, di ba, if you don't learn these things, you cannot follow me. Kung maglakad man tayo magkasabay, out of step pa rin tayo, and you will be left behind at one point or the other. Kumbaga para naglalakad kayo, medyo yung trajectory mo 1 degree off. Diba? Pagdating ng 1 kilometer, magkalayo na kayo. Okay? It may sound like napakaliit na bagay, pero sabihin sa'yo in the long run, laking bagay yan. Matututunan natin that if we keep, iba kung sisikapin natin na lumakad kasama ni Lord, yung mga bagay na kinakailangan, sabi nila, isakripisyo. Okay? Pero alam mo, pag nagmamahal ka, walang sakripisyo. Pinasasayo mo lang sakripisyo kasi mas mahal mo yung sinasakripisyo mo. Ako niya ibig sabihin ka? Dami ko sakripisyo. Yeah. Kasi yung puso mo nandun sa binigay mo. Pero kung ang puso mo nandun sa pinagbigyan mo, hindi yung sakripisyo. Intindihan po ba natin? Depende ko saan ka nakatayo. Depende ko ano yung point of view mo. Pero between us and God, there is no such thing as sacrifice. Everything is about love. Amen? Well, of course, sa point of view natin, sinasabi natin nagsakripisyo si Jesus, pero hindi sinabi yun ni Lord. Dahil sa pananaw ng Diyos, dito sakripisyo. Lahat o ginawa ko para sa'yo. Ganun tayo kamahal ng Diyos. Kaya hindi sobrang hirap at hindi imposible. Bagamat hindi natin maaring hindi pa natin lubos na maunawaan. If you're the kind of person kagaya ko, I have to rationalize everything. Hindi ko pa masyado naunawaan, and yet I know this is the right way. Because I was created for this. I was created for Him. All of us are created for God. Lahat tayo bagay kay Lord. Amen? Tumayo po tayo lahat. And by the way, sabi ko nga sa inyo, lahat ng ginagawa natin may consequence. At ang consequence niyan is abundant, eternal. Kumaga yung kingdom ni Lord. And we can only describe it as heaven. That's the consequence of pursuing the Lord and making Him our priority. Heaven now and forever. Amen. Let us now profess the faith of our forefathers to the Nicene Creed.
together. We believe in one God, the Father Almighty, maker of